2020 pa, ay pinapakiusap na natin sa nakaraang administrasyon na magbigay ng, kasi nakako sila ng 2,000 increase. Now, naibigay yung 1,000 at yung second tranche na 1,000 ay hindi naibigay. Noong 2020 pa tayo nananawagan sa nakaraang administrasyon, sa presidente ng SSS, at ako ay natutuwa at nabigyan ng solusyon ng ating Pangulong BBM ang matagal ng hinaing na inaasam-asam ng ating mga SSS pensioners. Salamat naman ng tatupad. Alam mo, nung panahon na yon, ang kinakatwiran nila walang pondo. Dito ko na isip-isip, pag ayaw pala may dahilan. Pagka gusto, may paraan. At ito, natutuwa ko, nagawa ng paraan ng ating Pangulong BBM na magkaroon ng increase ang pension ng ating mga SSS pensioners. Malaking bagay yan, lalo na ngayon. Ang hirap ng buhay, mataas ang bilihin. At least, nabawasan yung kanilang financial, yung tulong na financial ay nabawasan. Kaya nagpapasalamat tayo sa Pangulo na binigyan niya, sabi ko nga, binigyan niya ng patuparan ang matagal na inaasam-asam ng ating mga SSS pensioners. Oo, yun nga po, no, parang kung makikita niyo po, ang pinakamalaking bagay at balita po talaga dito ay mangyayari itong increase na ito without raising contributions. Kaya yun nga po, parang tama. Bakit ngayon lang? Alam mo, nung Abril, sumulat na uli ako rin sa CEO ng SSS, si Mr. Robert Joseph Declaro. At pinalo up ko na naman yan. Hindi ko naman sinasabi na dahil sa aking sulat ay inaksyonan nila. Nagkataon lamang siguro, pero yun nga, lumalabas kasi sa datos ng SSS, noong 2023 ay meron silang net income na 83 billion at inaasahan na nito nga ng 2024 ay magiging 140 billion. At sa financial standing na yan, ay ine-expect natin ng SSS na ang fund life ng SSS ay aabot ng 25 sa taong 2053. Hindi ka mukha nung nakaraang administrasyon, ang kinakatwiran, hindi raw maibigay kasi pag ibinigay 1,000 na hinihiling, ay mababawasan ng 7 years fund life ang SSS. Ay hindi pala, kaya sabi ko nga, pag may pagkagusto, may paraan. At yan na, nagawa ng paraan ng ating Pangulong BBM. Maraming salamat sa kanya.